injury, pwedeng maapektuhan yung pasyente natin. Ang gagawin lang natin is, hawakan natin yung jaw, i-open lang natin ganon. Ibis mong para lang bumuka yung airway. Pero hindi mo pwedeng galawin yung head, yung neck. Kasi kung trauma patient yan, pwedeng ma-injury lalo yung kanyang spinal cord. Kaya gagawin natin, pag open mo ng airway, yun na yun. Bubuka mo lang talaga yung jaw niya. Ito yung mga mabibili sa Shopee. Ito, may mga ganyan, yung CPR mask, nakikita ko sa Shopee, mura lang yan. Ano lang yan, disposable, Facebook, CPR mask na pwedeng gawing keychain. Ito yung meron ako sa bahay, yung CPR mask talaga siya. Ano to? Meron siyang parang plastic cover, plastic balloon, para ma-secure mo yung airway ng pasyente, hindi lalabas yung hangin. Bag valve mask, ito yung ginagamit namin sa ospital, kinakabit sa oxygen. Ayan. Pag meron tayo ng CPR mask, pwede tayo mag-perform ng tinatawag na rescue breathing. Perform rescue breathing at 1 breath every 6 seconds. Blow, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ay, 2. Ganon. Blow, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Hanggang makumpleto mo yung 10 cycles. Then, check mo ngayon. Check mo uli ngayon siya. Kung meron ng breathing at the same time. Kasi usually pag may rescue breathing ba, may pulso? Magkalinawan lang tayo. Ha? Meron. Kasi kaya tayo na-proceed sa rescue breathing kasi may pulso siya. Wala lang siyang paghinga. Kaya ginagawa natin, makontinue yon is nagre-rescue breath tayo. Kumbaga, napatibok na natin yung puso. Ang problema yung baga niya hindi nagpa-function. Kaya tayo nagre-rescue breathing. Check uli natin after 10 cycles. Meron na bang paghinga? Meron ng paghinga, meron ng pulso. Pwede na natin uli siyang ilagay sa recovery position. Yon. Do this for 2 minutes. Check the pulse and breathing. Yan. Pag no pulse, with pulse, no breathing, ang gagawin natin ay rescue breath. Pagka no pulse, no breathing, CPR tayo. Pagka may pulse with breathing, recovery position. Gagawin natin, itatagilid lang natin siya. Wala tayong yung mat, pairam natin yung mat. Higa ka dito ko. Tuturo ko lang yung rescue breathing. Hindi makikita. Dito na lang. Dito tayo. Ayan, sige. Higa ka lang. Hindi makita doon eh. Higa ka, higa. Dito? Isa na lang, pwede na yun. Sige lang mo, baka madumihan kang konti. Yan. Pag sinabi nating recovery position, paano natin mapapadali yung recovery? Naniniwala ba kayo sa isang kamay ko, kaya ko siya itagilid? Manalig lang kayo sa akin. Higa. Naniniwala ba kayo? Sino ba maliit dito? Gagawin lang natin, usually sa recovery position, dito tayo para kita. Sige, higa ka lang, sir. Lagay natin to dito. Taas to. But importante, nakababa tong isang paa. Tapos nakataas to. Tatagilid mo lang. Isang kamay lang. Nakatagilid na siya. Diba? Ayan na yung recovery position. Di mo na kailangan pahirapan yung sarili mo na, kasi pagka nakaganyan siya, mabigat kung hindi siya lalaban. Tataas mo lang to isang paa, tagilid mong ganyan. Yan. Recovery position ka na. Diba? Pag may bali yung paa, kung dito yung bali, siyempre, i-immobilize mo pa rin to, then tagilid mo.
Pero kasi kung nabuhay natin, marami kasing prioritization eh. Kuwari, nabali yung paa, inatake sa puso. Minsan, pa-priority mo muna yung airway. Sunod na yung deformities. Ayun, marami kasing case. Yes, sir? Okay lang, pakanan. Pag pakanan, napapansin ko sa mga nare-revive na pasyente nagsusuka. Kaya ako, ang management ko pakabila. Ayun. Napapanood yung mga yung mga nalulunod. 'Di ba after nila ma-revive, nagsusuka. Pag nalunod pa, namamatay dahil nakainom ng tubig. Pagka yung nalunod ba, namamatay siya dahil nakainom siya ng tubig? Dahil hindi siya makahinga. Yun. Pagka hindi siya nakahinga, hihinto yung tibok ng puso, nagka-cardiac arrest din siya. Ayun. Ayun yung rationale. Yes, sir. Wala namang problema, sir. Apo. Kung ano yung dominant at saan kayong komportable, wala pong problema. Ang pinaka-importante po is nag-try tayo mag-CPR. Kasi kung wala po tayong gagawin, kawawa po yung kasama natin o kaya yung mga nakita natin ginatake sa puso. Sa akin nga, for example, importante ginawa mo kahit papano kesa wala kang ginawa. Okay lang bang, minsan kasi pag na-CPR, napalakas ka, parang nagka-crack yung buto. Okay lang ba yon? Yung buto nag-heal. Yung ribs nag-heal. Pero yung buhay ng pasyente natin, iisa lang yun. Kumbaga, let's prioritize life first before the injury. Yung sabi nga kunwari ni sir, yung paano pag injured yung paa. Sige, pagtagilid mo, tsaka mo i-manage yung kanyang injury. Pero unahin muna natin yung buhay ng pasyente. Ayun po. Pinatunog po na kanina sa inyo to, di ba? Itong AED. Ang gagawin mo lang sa AED, pagka-on mo yan, di ba sinabi niya kanina, attach pads. Ito yung pads. Ay, nasan nun pala nakita? Ayan yung pads. Pagka-attach mo ng pads na yon, ito yung puso natin, andito yung isa, andito yung isa. Pagka sabi, attach pad. Then, pag on mo nun, analyzing heart rhythm. Re-repeat ko lang uli. Ayan. Shock advice. Charging. Pag sinabing, all clear, clear, I'm clear, you're clear. O, clear na tayong lahat, then pipindutin yung shock. Then sasabihin uli naman ni AED kung kailan tayo mag-stop ng CPR. Ayan. Ito yung COVID-19 adult CPR, call 911, cover mouth and nose with face mask. Ayan, pati yung patient, CPR, AED. Ganun lang kabilis. Huwag na natin discuss itong algorithm. Daanan na lang natin yung pedya. Usually, nahahati sa 3 categories yung pedya. 28 to 1-year-old to 28 days. 28 to 1-year-old. Then 1 year and 8 years old. 8-year-old and above, usually adult na yung ginagamit nating guidelines. Pag-check ng pulse sa bata is yung sa gilid. Sa kanyang brachial pulse. Pag child naman, 8 years old and above, carotid pulse tayo or sa femoral pulse. Ayan. Pinagkaiba lang nito, pagka less than 8 years old is one hand CPR or hand circling, thumb circling, saka 2 hands. Pagka sinabi natin 0 to 28 days, ang gamit nating daliri, pang CPR is 2 daliri lang. Ayan. Etong 2 daliri na to, doon pa rin, sa lower chest, ganun pa rin. Then, pag pagod na kayo, pwede yung encircling part naman, yung dalawang thumb nyo, nakayakap doon sa baby, then pinapump nyo siya. Yun. Ang depth naman niya is 1.5 inches. Siyempre, mas baby, mas maliit, mas mababaw po yung pag-pump natin. Di na po, wag niyong kakalimutan, baka malito po kayo, baby po baka mag 2 hands tayo, iwasan po natin yun.
Pagka 1-year-old to 8-year-old naman is tinatawag na one hand na lang ang gagamitin natin. Isang kamay na lang. Pero depende. Kung tingin nyo, kaka 1-year-old pa lang niya, 1-year-old and 1 day, mag-ano pa rin kayo, mag 2-finger pa rin ho kayo. Meron naman kasing 8-year-old na pang college na yung katawan. Pwede na kayong mag 2-hand CPR doon. Analyze nyo rin po yung situation. Kasi may mga 8-year-old and above naman na maliit lang siya. 'Di ba? Pagka 1 to 8 years old is gagamitin natin is 2 inches lang yung depth. Pero ganun pa din yung ang ano natin 100 is to 120 compression per minute pa rin, high quality CPR. Iba yung AED na pang adult and pedia. Ay ito yung placement. Kasi iba-iba ng joules tsaka kuryente yung specification ng dalawa. When to stop CPR? Obvious sign of death. Obvious signs of life pala, sorry. Obvious sign of life, merong pulso, may humihinga. Scene become unsafe. Kunwari, pumunta tayo sa Lumindol. Stop tayo CPR para i-rate natin safety natin. AED is already in use. Too exhausted to continue CPR. Ang pagod na, ikaw lang. Nagde-date kayo. Mag-date kayo, kunwari ng jowa mo, nasa bundok kayo kayong dalawa lang kasi natake sila puso. Talaga't ma-exhaust ka, mahihinto ka na mag-CPR. Trained responder arrive and take over the scene. Pagka na-endorse na natin doon sa ambulance, for example. Ito yung example nung mangyayaring situation. Yung audio. Nag-present lang ako ng clip na maikse about dun sa AED. Ayong sa mismong scenario. If you see a teen or adult suddenly collapse, it's important to act fast. Helping to save a life is easier than you might think. Just start hands-only CPR. The first step is to send someone to call 911 or call 911 yourself. Then get directly over the victim. Put the heel of one hand in the center of the chest, then put your other hand on top of the first. Then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. It's important to push, giving 100 to 120 compressions per minute, which is about the same tempo as the song Stayin' Alive. Let's hope you never have to use hands-only CPR. But if you see a teen or adult suddenly collapse, don't be afraid to try it. Remember, call 911, then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. Your actions can help save a life. Ito pa, isa pa tong clip na kinuha ko naman. American Red Cross naman yung ano nito. How to perform hands-only CPR. Cardiac emergencies can happen anywhere. Be prepared with a simple technique known as hands-only CPR. You can learn it in minutes, it's easy to remember, and it can help save a life. You will need the willingness to act and a few simple skills. Whenever possible, use disposable gloves when providing emergency care. Step 1. If you see someone suddenly collapse, check the scene for safety and then see if the person responds to you by tapping them on the shoulder and shouting, "Are you okay?" Step 2. Briefly look for breathing. Step 3. If they don't respond, call or send